give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself. I give myself away so you can use me. I give myself away. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell them, here I am. Jesus, I'm in love. Sabi ko sa Panginoon that you are in love with Jesus. With you, take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. How much do I love you? Yes, Jesus. So much that my heart can live without. How much do I love you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? Gaano kay kakamahal, Panginoon. So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Yes, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, napakasarap ma-inlove sa'yo. We want more of you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Sikarahara babarahaya. Patuloy kayo, Panginoon, na kumilos sa aming kalagitnaan naman. Lord God, ang lahat po na narito, Panginoon,
Salamat sa kanilang buhay, Lord God, at patuloy niyo nga po ang maiparana sa kanila ang pagpapalang tunay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa unang araw ng September, Panginoon, we want thank you, Lord God, to all the blessings, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat din po, Lord God, sa buhay, lakas, Panginoon, na minsan pa pinagkatiwala mo sa amin, Lord God. Kaya, Lord, sa araw na ito, Panginoon, wala kaming ibang nais kung hindi ang maparangalan ka. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name. Right now, Lord God, sama-sama po namin itinataas sa iyo ang bansang Pilipinas, Lord God. Pagpalain mo, Ama, ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ng unity ang bansang Pilipinas. Ang pagpalain mo nga po, Ama, ng kasaganaan na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Right now, Lord, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng namumuno sa bansang ito mula sa pinakamataas na pamumuno at sa pinakamababang antas, Panginoon. God, kayo pong patuloy na mag-guide sa kanila, especially po namin itinataas sa iyo, Presidente BBM, Panginoon. God, kayo pong patuloy na kumilos sa kanyang buhay, Lord God. Batid niyo po, Panginoon, ang kanyang iniisip, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin, Ama, maalay nito, Father God, sa kalooban mo, Panginoon. Upang sa ganun, Lord God, ang bansang Pilipinas, Father God, ay umangat sa kahirapan, Ama. In Jesus' name. I-rebuke niyo po, Father God, ang mga kaguluhan na nangyayari, Panginoon. Hallelujah, Lord Father God. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa iyo, Lord God. Kaya ang dalangin po namin, Ama, babaan niyo po ng knowledge and wisdom ang aming Presidente, Panginoon, in Jesus' name. At right now, Lord God, tinataas din po namin sa iyo ang body of Christ, ang lahat ng mga iglesia, higit sa lahat, Panginoon, ang aming Reverend of God, main church, Panginoon, Father God, kayo pong patuloy na magpala nito, Lord God. Hallelujah. Dinadalangin din po namin, Ama, na ang salita mo lamang ang siyang malalaganap sa buong mundong ito, Panginoon. At ang lahat po ng ginagamit mo, Panginoon, ay patuloy nga po na babaan niyo po ng double portion of anointing, Ama, upang sa ganun, Lord God, na ang lahat po ng tao nakakarinig po ng salita mo, Lord God, ay tumipo sa kanilang mga puso at kaisipan upang ito'y mai-apply sa kanilang buhay sa pang-araw-araw, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Lalo tigit sa lahat, ang aming mahal na Bishop Chito Sanchez, Panginoon. Kasama ang kanyang may bahay, Pastora Rachel, Father God. Ang lahat ng mga assistant pastors, leaders, workers, Panginoon, affiliated church and daughter church, Panginoon, ang Reverend of God. Patuloy niyo nga po pagpalain ito, Ama, in Jesus' name. Right now, Lord God, tinataas din po namin sa iyo ang gawain ng Reverend of God Revival Church, Panginoon. God, salamat po sa buhay ng bawat isa na ginagamit mo, Panginoon. Ang dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo nga pong pagpalain, especially Pastora LB, Panginoon. Ang mga assistant pastors, Lord God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy po ninyong gamitin sila, maging asin at ilaw sa sanlibutang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At Lord Father God, patuloy niyo nga po babaan ng double portion of anointing, ang music ministry, Panginoon. Ang aming Sister Berna, siya pong nagli-lead, Father God. Hallelujah. Lord, Father God, patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang buhay, Lord God. At Lord, thank you so much, Ama. Kiniklaim na po namin, Panginoon, ang katagumpayan sa gawain ng 5 church ng Reverend of God, Panginoon. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. It's good to be in the house of the Lord. Amen po ba? Tunay nga pong nagagalak ang bawat isa. Hallelujah. Tingnan nyo nga po ba yung mga katabi natin sa right at saka sa left. Amen. Yan. Ngitian natin ang napakagandang ngiti. Hallelujah. At tunay nga po, ang sabi ng encouragement ng awit 66:1. Sabi, sumigaw sa galak ang mga nilalang. Umawit para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Ialay sa kanya ang dakilang kapurihan. Hallelujah! Palakpakan nga natin ang malakas ang Diyos. Tunay nga po na may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Amen! Hallelujah! Woo!
may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap lang, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Hallelujah! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambay ay para lang sa Kanya. Amen. Alam niyo po ba, parang kulang pa. Lakasan natin ang pagpupuri sa Diyos! Hallelujah! May galak, May saya na sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. You can jump with the Lord! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba minsan pa handog ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Gustong marinig na Diyos, mahal na mahal kita, Panginoon. Nakasan mo yan! Hallelujah! Woo! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan ba gustong marinig ng Panginoon, mahal na mahal? Mahal na mahal kita, Panginoon. Oh, yes, Jesus! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Gusto marinig ng Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, O Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Lakas mo, kapatid. Hindi kita ipagpapalit, Panginoon. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Okay? Hallelujah! Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa
sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Ilakas mo yung tinig mo sa Panginoon. Mahal kita, hallelujah. Tinig na tinig ni Lord yan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. At kailan may di kita hindi pagpapalit. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Yes, Lord, thank you. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipapapalit. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. As we continue to worship, thank you, Lord. Thank you for your faithfulness, your love. Lord, we truly love you. And thank you, Father. Sabi po ng encouragement ng Deuteronomy 6:5, ibigin mo si Yahweh na yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Our God is a faithful God, and He is dwelling in our hearts. Right now is listening to each and everyone's voices and hearts. Can lift up your voice, can lift up your hands towards heavens. Hallelujah, hallelujah, as we continue to worship. Thirsty,
love you, Jesus. I love you. I love you, Lord. I love you. I love you. I love you. Sing a love song to Him. I love you. I love you. I love you. And my heart will follow. Holy as I love you. I love you. I love you. Come on, sing it to Jesus right now. I love you. I love you. And I love you. I love you. I love you. And my heart will follow wholly after you. Jesus, there is none beside you, righteous ruler of the earth, and righteous ruler of the earth. Nations will come and bow down, and nations will come and bow down. And name over all name, and I sing you praises, and all that I can say to you is I love you. I love you. I love you. Pura papaya sharada kiri ona, yero no moyoste kiri ona. As I love you, I love you, I love you, and my heart will follow. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, you, I love you. Yes, I love you. I love you. I love you. Yes, I love you. I love you. I love you. And my heart will follow wholly as I love you, Jesus. I love you, Jesus. You. And I love you. I love you. I love you. Yes, I love you. I love you. I love you. And my heart will follow wholly after you. Jesus, other praises to Jesus right now. Sing, I love you, I love you. Sing it to Jesus right now. I love you, I love you, I love you. Yes, I love you, I love you, I love you. Lakasan mo. Sabihin mo sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya ngayon. I love you. I love you. Nakikinig siya ngayon. I love you, Lord. Yes. Sabihin mo sa Kanya ngayon. You, I love you. I love you. I love you. I love you.
want more of you. I go back to you. Jesus, we want more. And Jesus, my joy, my reward, and your love restoring my soul. And now I'm yours.
raise your hands towards heaven. Itaas mo ang kamay mo. Tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Oh, we praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You'll never let us go, oh God. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. Thank you for the peace that trespasses all understanding, oh God. Thank you, though we walk through the valley of death, we will fear no evil, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Thank you for your mercy, oh Lord. Salamat at tapat ka sa iyong mga pangako, oh Diyos. Kailanman hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan, oh Diyos. Hindi mo nalilimot ang mga anak mo. That even the number of our hairs, Lord, bilang mo, Panginoon. Salamat. Salamat. Minsan pa, malakas na papurit pagsamba sa Panginoon. Can we praise? Can we raise our worship, our hands towards God right now? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Hallelujah. We praise you. We worship you. We honor you. We praise you. Oh, we worship you. Oh, the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Kings. We honor you. We praise you. We honor you. All the glory belongs to you, oh God. Glory and honor. Hallelujah. Hallelujah. Malakas pong palakpak sa iyo, O Diyos. Ang papurit pagsamba. Praise God! Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah.
A blessed Sunday, everyone. Amen? Lalo na po nasa online, isang pinagpalang araw po ng linggo sa bawat isa. Praise God. Bago po tayo mag-announcement, meron po tayong mga first-timer. Pwede po ba natin anyayahang tumayo ang ating Sister Rose Albert Gonzales. Yan, Sister Rose. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanya. Next po, ang ating brother, Mel Galvez. God bless you po. Thank you sa pagdalo po sa gawain ng Panginoon. Next po, Sister Ellie Galvez. Praise the Lord. Hallelujah. Mother mo po, sis. Father and mother niyo po. Brother po and mother. Mga bata pa po sila. Purihin po ang Diyos sa buhay ng ating mga kasama ngayong umaga. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, para po sa announcement, meron po tayong gawain sa church every day, 7 a.m., 7 p.m. Yan po yung ating prayer and discipleship. Pag gusto niyo pong mag-join, magmalista lang po kayo sa Asher. Every Tuesday, meron po tayong men's discipleship. Sa gabi po yun, 7:30. Every Wednesday, meron po tayong midweek service. Online lang po. Hintayin lang po natin yung link, sinesend po sa ating GC. Pwede na po tayong mag-join. Every Thursday, taas kamay ng nasa music. Yan po ay discipleship ng mga kababaihan na kabilang sa music team. Every Friday po, discipleship ng mga youth. Wala po tayong bakante. From Monday to Friday. Ang Saturday naman po is practice ng mga music at meron po tayong gaganaping joint fellowship ng kababaihan second Saturday ng buwan ng September. Okay po? At ang ating pong Sitio Suha, magdaraos ng 3rd year anniversary this coming September, I think 28. Sabado po natin gagawin, 10 a.m. ng umaga. At announcement po, as early as now, meron po tayong family day sa last Sunday ng September. Okay lang po ba yun? Dapat po meron tayo nun, nakakalimutan natin. So September 29, family day po natin. Okay po? Ayan, prayer and discipleship. Meron pa po ba akong nalimutan? Sino po ang umattend ng youth camp? Na-bless po ba tayo? Sumigaw ng hallelujah ang na-bless. Hallelujah! Nagpaplano po, October, magkakaroon po tayo ng Youth on Fire. Palakpakan natin si Lord. Ipag-pray po natin na matuloy po siya at yung pong church ni Pastor Rodel Dison, yung ating speaker, gusto niya pong makipag-join sa ating fellowship. Okay, nakarelax na po ba tayo? Na-feel po ba natin ang love ni God? Na-express po ba natin ang mahal natin ng Diyos? Amen. Minsan pa sabihin natin, I love you, Jesus. Yung galing sa puso. I love you, Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang message po natin ay pinamagatan pong let go and let God. Amen? Sa Tagalog, hayaan mo at hayaan mo ang Diyos. Hayaan mo na. Bitawan mo. Pagkatiwala mo sa Diyos. Parang ganun lang po ibig sabihin niya. Hayaan mo at hayaan mo ang Diyos. Tama po ba? Ayun. Ang verse po natin pagsasaluan, nasa aklat po ng Psalm or Awit, chapter 46, verses 10 to 11. Sabayan niyo po ako magbasa. He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Verse 11, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Tagalog, sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Kasama natin ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, ang ating kandungan. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Let's feel the presence of our Holy God. Heavenly Father, Abba Father, we humbly come before your throne. Lahat po kami,
Even ang nasa online, Panginoon, nakasama namin sa gawain ito. Nagpapakumbaba po kaming lumalapit sa iyong paanan. Dahil sinasabi na yung salita, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pararangalan ka ng mga bansa. Papupurihan ka sa buong mundo. Right now, God, we give you the highest praise. We give you the highest glory and honor, O God. Nawa ang iyong salita na aming pagsasaluhan, magrema sa puso namin. Likhain mo ang pusong ito na galing sa iyo, na maging matabang lupa, na ano man ang aming marinig ngayon, mamunga po ito, O Diyos. Ma-apply po namin ito, O God, sa aming pang-araw-araw na buhay. God, minsan pa, naisambitin ang aming labi. We love you. We love you so much, God. Tulungan niyo po kami magpatuloy, nagmamahal, sumusunod, nagpapasakot sa iyo. Pagpalain niyo po yung lingkod, at lahat ng salitang lalabas sa aking labi, mula lamang sa iyo, Panginoon. To God be the glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin na ito. Sige po, makakaupo na po tayo. Psalm 46:10 tells us, be still. Be still. In other translation, ang sabi po, cease striving. Pag sinabing tumigil ka, hindi ka na maggagalaw. Diba? Hihinto ka. Striving sa pagpupunyagi. Nag-i-strive ka, di po ba? Every day. Ano po ba yung striving mo every day? Pagising pa lang. Gusto mo na maglaba. Gusto mo na mamlansya. Gusto mo na maghugas ng plato. Gusto mo nang linisin ang bahay mo. Lahat gusto mo nang gawin. Sabi ng banal na salita, be still. Cease. Tumigil ka. Amen? Cease striving. Dahil baka mamaya, ikaw na lang ang nasusunod. Amen? Amen? Kaya sa oras na ito, tinuturuan tayo ng Diyos, tumigil ka. Cease striving. Be still. And know that I am God. Then I will be exalted among the nations and among the earth. Baka nakalimutan mo, siya ang Diyos. Amen? Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbigay buhay sa atin, nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po. God tells us in this passage that He is sovereign over everything. Naniniwala po ba tayo doon? Pinakamakapangyarihan siya sa lahat ng bagay. Wala nang ibang makapangyarihan, siya lamang. Whether the problem is personal or national, He is control. Kung ang problema ay personal, pangkalahatan, God is in control. Amen ba? Amen? Holiday ba ng Bulacan o holiday ng buong Pilipinas? Kontrolado ng Diyos siya. Bagyo ba yan sa Bulacan o bagyo sa buong Pilipinas? Bagyo sa buong mundo. God is in control. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po, no matter what is happening around us, ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, God is our refuge and strength. Siya pa rin ang ating kanlungan. Siya pa rin ang ating lakas. Amen? Magulo ba sa kapaligiran? Magulo ba sa loob ng tahanan? Magulo ba sa gobyerno ng Pilipinas? Ang Diyos pa rin ang ating kanlungan at ang ating lakas. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang ating lakas. Ang Diyos ang ating kanlungan. Amen po? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Safe. Safe in the assurance that He is God. Ligtas. Ligtas na mayroong kasiguruhan na siya ay Diyos. Amen? We can wait on Him even amid chaos. Pwede mo siyang hintayin. Kahit nasa gitna ka ng bagyo, pwede mo hintayin ang galaw ng Diyos. God can stop the storm. Amen? God can stop any chaos. Ano bang kaguluhan yan? Pag sinabi ng Diyos, stop, i-stop po yan. Amen? Remember COVID? Ni-stop ni Lord, stop. Bibig na salita ng salita, ayaw huminto. Pag sinabi ni Lord, stop. Ulat ka na lang, naka-stop na. Di po ba?
Amen? Kaya lagi tayo dapat nananalangin. Pag may nakita kang tao, kahit di mo kaano-ano, nagwawala, hamok pa tawag doon. Naghahamon ng away, panalangin mo agad. God, stop this man. Amen? Kaya ba ng Diyos yun? Professor mo, very terror, galit na galit sa'yo. In the name of Jesus, touch the heart of my professor. Kaya ba ng Diyos yun? Amen. Amen. Uuwi ka ng bahay. Sa totoo lang, talagang nag-aral ka, nag-review ka, nagpagal ka, hindi ka nagbulakbol. Alam mo, magagalit ang nanay mo. Manalangin ka na agad. In the name of Jesus. I-shut niyo po yung bibig ng nanay ko. Kung nag-aral ka talaga, kung nagbulakbol ka lang, ang Diyos ang hindi magpapahinto doon. Mga tatay, nagpagod ka talaga. Nagsasabi ka naman ng totoo. Hindi ka nagbarkada. Talagang nag-overtime ka. Sa sasakyan pa lang, sabihin mo na, O Diyos, pahintuin niyo po yung bibig ng asawa ng may bahay. Babae, ayaw huminto ng asawa mo sa ginagawa niya. O Diyos, pahintuin niyo po yung asawa ko. Wala tayong kakayanan to stop. Ang Diyos lang ang may kakayanan. Siya lang kasi ang makapangyarihan. Amen? Tapos na po. Closing prayer na tayo. Pag kinilala niyong powerful si Lord, wala nang maraming preaching. Ayaw magbago, in the name of Jesus, siya ang magbabago. Amen? Huwag kang mangusumi, babaguhin ng Diyos yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. We can wait on Him, even amid chaos. He is still on His throne. Pag alam mong ang Diyos, nakaupo pa rin sa trono niya, hindi ka dapat nagpapanik, hindi ka dapat nag-aalala. The only need na gagawin natin, kneel down before the Lord. Purihin mo ang Diyos. Amen? Bago ka magsalita ng mga negatibong bagay, magpuri ka muna sa Diyos. Magpasalamat ka muna sa Diyos. Pinakain ka ba ng Diyos kahapon? Wala kang pagkain ngayon? Pakakainin ka uli ngayon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Makakalimutin kasi tayo eh. Pinrovide ng Diyos yung lahat ng nakaraan. Pagdating sa hinaharap, ninenervyos ka na. Bakit? Sabihin mo lang sa Diyos, God, do it again. Amen ba? Diyos, ulitin natin. Amang Diyos na dakila, alam ko nandiyan ka sa trono mo, ulitin natin. Bayaran mo uli yung kuryente namin. Bayaran mo uli yung tuition fee ng anak ko. Bayaran mo uli yung bahay namin. Bayaran mo uli lahat. Amen po ba? Pagalingin mo ako, palakasin mo ako, pagalingin mo yung may sakit. God, do it again. Amen po? Huwag tayo mag-alinlangan, ang Diyos nasa trono niya. To us Christians, to let go and let God encourage us to let go of our problems. Nakikinig ba tayo? Hayaan mo yung problema mo. And let God works. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos. Amen po ba? Let go of our own strength and let God be the one in control of everything. Yung sarili mong lakas, mapapagod yan, kapatid. Mapapagod yan. Isip ka ng isip. Wala ka nang ang isip, kaiisip. Naubos sabi ng isip mo, tama na. Ayaw nang gumana. Kumbaga sa sasakyan, flat na yung gulong. Kailangan nang i-overhaul yung makina ng isip. Huwag mo na akong paganahin kasi ayaw ko nang gumana. Gabi pa lang, nag-iisip ka na. Pagising mo, nag-iisip ka pa rin. Kasi akala mo, yung isip mo ang makatutulong para maging maayos ang lahat. No, amen. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Na God is in control of everything. How to let go and let God one day at a time. Ayan, tuturuan na tayo. One day at a time. Bawat araw, paano mo papapabayaan ang Diyos na, O Diyos, ikaw na ang bahala. Hayaan ko na itong problema ito sa iyo. Number 1, identify what you can control and what you can't. Surrender what you can control to God. Marunong ba kayo mag-identify ng kaya niyong kontrolin at kaya niyong hindi kontrolin? Sino marunong mag-identify? Yung anak mo na ayaw sumunod,
Kaya mo bang kontrolin? Kahit paluin mo, kahit lahat. Di ba mahirap? Pag tao kasi may sariling isip. Tama po ba? Huwag niyong palakihin. Hanggang katulad nila Jen, nila Ranbert, hanggang dyan lang sila. Susunod yan. Kakapit pa nga lagi sa'yo yan eh. Amen? Pero pag nagkaisip na, ikaw nga, hindi ka nga makontrol eh. Amen? Nagpapakontrol ka ba sa Diyos? Di ba hindi? Ako rin, di nga rin ako nagpapakontrol eh. Amen po? Kailangan ma-identify mo. Pag di mo na-identify yung kontrolado mo hindi, mahirapan ka. Kapatid, anak, mahirapan ka. Hello? Kaya nyo i-identify? Kaya nyo piliin yung laban? Kaya nyo piliin yung poproblemahin nyo hindi? Parang mali ang sagot nyo. Kaya nyo piliin? Kaya. Kaya. Hindi no amen. Kaya. Number 1. Given. Pag umuupa ka ng bahay, magbabayad ka ng bahay. Tama? Makokontrol mo yon. Sa daan ka titira para makontrol mo. Gumagamit ka ng kuryente, magbabayad ka ng electric bill, buwan-buwan. Tama po ba? Kaya mo bang pigilin yon? Hindi rin. Hindi po ba? So, kailangan maghanap buhay. Amen? Para makaya. Tama? Yung everyday needs. Tama? Alam niyo kung anong pinakamahirap makontrol talaga? Tao. Kasi ang tao may buhay. May sariling isip, may sariling gusto. May laman ang tao na madalas yun ang sinusunod ng tao na nanaig yung gusto ng laman. Amen po ba? Amen po. Kaya piliin mo. Problema asawa, problema anak, problema relationship sa church, sa kapitbahay. Mahirap kontrolin eh. Problema mo, sarili mo. Sino problema dito yung sarili niya? Umamin po kayo. Hindi kayo aamin? Ako na lang aamin. Problema ko minsan sarili ko. Ayaw niyo umamin? Ako na lang. Amen? Amen. Alam mo nang mali, hindi mo pa mapigilan, ginagawa mo pa rin. Diba? Pupunta yung kapitbahay mo sa'yo, makikipagtsikahan. Alam mo na, bawal marites. Ang sarap, pastor. Sabi niyo, may sasabihin ako sa'yo. Wag na lang, baka sabihin mo sa iba, kiniliti yung laman mo. Sabihin mo na, sinabi mo na nga, may sasabihin kayo, ayaw mo pang sabihin. Pag chismis kaya, mas mabilis tayo lumapit, di ba? Di po ba? Kasi yun ang gusto ng laman eh. Nananaig yung gusto ng laman. Surrender requires trust. Sabi, surrender mo lang lahat kay Lord. Yung bagay na hindi mo makontrol. Totoo po yan. Problema sa asawa, problema sa anak, lahat ng problema na hindi mo kaya makontrol. Bagyo! Kaya mo bang kontrolin yung bagyo? Hindi. Lahat ng hindi mo makontrol. Pag sinabing walang pasok, kaya mo bang kontrolin yon? Kahit ang hanap buhay mo doon sa pasukan, sa school, hindi mo kaya kontrolin. Pag sinabi ng gobyerno, walang pasok, kasi baha. The only thing we can do is surrender. Surrender mo sa Diyos yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Surrender requires, trust, obedience, and complete reliance on His supernatural power at work within us, even when we struggle to feel His presence at times. Sabi po, yung pagsuko, kailangan ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod at kompletong pagsandig sa kapangyarihan. Supernatural power. Sino lang ang may supernatural power? Ang Diyos. Hindi si Superwoman, hindi si Superwoman, hindi si Darna, hindi si Batman. Amen? Supernatural hero ng bata tayo, pero tayo, supernatural hero natin. Sino? Si God, si Jesus Christ, ang ating Lord and Savior na pinadala sa atin ng Panginoon. Dapat sa Kanya tayo magtiwala. Kahit may struggle tayo na hindi mo maranasan ang presence ni Lord. Sa sobrang problema mo, kahit ang Diyos, di mo na maramdaman. Tama? Hello po ba? Nandyan po ba kayo? Kahit gano'n na yung nararamdaman mo, ang mahalaga, isuko mo pa rin ang buhay mo. Kahit para ang layo-layo mo na sa Diyos, basta sa puso mo, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Surrender is trusting Him, even when the future is uncertain. Yan yung nagsusuko ng buhay sa Diyos.
Walang kasiguruhan ng kinabukasan. Amen? Pero isinusuko mo sa Diyos. Katulad ko po, at my age, sabi ko, Lord, meron akong kinausap doon sa ROG. Sabi ko, Brad, Pastor, ilang taon na po kayo? 80 plus, Pastora. Sabi ko, ano po yung prayer nyo kay Lord? Prayer ko kay Lord, bigyan ako ng mahabang buhay eh. Kasi gusto ko pang maglingkod. Sabi niya, ikaw, Pastora, ilang taon ka na? 67 po. Dalangin ko, maabot ko yung edad nyo. Kasi gusto pa natin lahat maglingkod sa Diyos. Amen? Pero may magagawa ba tayo? Pag kinuha na tayo ng Diyos. May magagawa ba tayo pag yung mahal natin sa buhay, kinuha na ng Diyos? Kaya dapat isuko. Kahit walang kasiguruhan ang kinabukasan. Mga anak natin, hindi mo alam, mag-aasawa ba na maaga yan o magtatapos sa pag-aaral yan. The only thing we can do is to surrender our lives, our family, our children to God. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. True surrender happens when we completely trust God. Walang taong nagsusuko ng buhay sa Diyos na hindi nagtitiwala sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Pag sinabi mong nag-surrender ka sa Diyos, nagtiwala ka sa Diyos. Hindi pwedeng, God, I surrender everything to you. Tapos wala ka naman tiwala. Sa sarili mo pa rin ikaw nagtitiwala. Sabi po sa Roma, chapter 6, verse 13, ang dami ko pong verses na pinagtiluan about surrender. Pero ito po talaga ang gusto ng Holy Spirit na pagsalu-saluhan natin. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Bakit yan ang gusto? Huwag ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Kasi pag yan, yung parte ng katawan mo, na pinailalim mo yan sa kasalanan. At yung katawan mong yan, mula ulo, kamay, paa, mata, pinailalim mo at pinagamit mo sa kasamaan. Masusurrender mo pa ba sa Diyos yan? Hello? Hindi na. Ang pwede lang isurrender sa Diyos, buhay na sumusunod sa Diyos. Buhay na nagpapasakop sa Diyos. Pero pag ang sinusunod mo yung sarili mo at pinapagamit mo pa yung sarili mo sa kasamaan, lalo mata mo, isip mo, bibig mo, pinagagamit mo sa kasamaan, hindi mo maisusuko ang buhay mo sa Diyos. Sa halip, asakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo niyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Amen po? Sino yun dito dati, alam niya, patay na siya? Amen po? Patay na tayo dahil makasalanan tayo dati, di po ba? Nabuhay lang tayo maguli. Dahil tinanggap natin si Jesus sa puso natin bilang ating Panginoon tagapagligtas, nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus, God created us as new creation. Amen? Sino yung alam na dito, bagong nilalang na siya? Wala na yung dating pagkatao. Patay na. Patay na yung dating Elvira. Elvira po pangalan ko. Lagyan nyo ng Doña Elvira. O, maganda ano. Pinapatawa ko lang kayo, nakaganyan kayo lahat sa akin. Diba? Patay na dati yung Elvira. Kung ano man ang pag-uugali ko, patay na ako. Bagong nilalang na ako. Kasi nakipag-isa ako sa Panginoong Jesus. Kaya hindi na dapat ipailalim pa yung dating pagkatao sa kasamaan. Isuko na ng buong buo sa Diyos. Sino dito alam niyang mahal siya ng Diyos? Pag alam mong mahal ka ng Diyos, huwag kang papayag na alipinin ka ni Satanas. Amen po? Amen? Paano, Pastor, ay naalipin ni Satanas? Nagagamit ang buhay natin para mag-away, ang hindi nag-aaway. Tama? Nagagamit ang buhay natin para magkaroon ng kaguluhan na wala naman dapat kaguluhan. Amen po ba? Once ng ating ulo, isip, bibig, mata, laman, nagamit sa kasamaan, yun na, hindi na tayo pag-aari ng Diyos. Sino na may pag-aari sa'yo pag di ka pag-aari ng Diyos? Pisado ni Harold, si Satanas, kaya huwag kang magpapaalipin sa anumang kasamaan. Amen? Number 2, resolve or decide not to act on fear but on faith.
Resolbahin mo. Solusyonan mo. O desisyonan mo na hindi ka aaksyon sa takot, bagkus sa pananampalataya. Sino yung matatakutin dito? Huwag ka na makinig ng news, kung matatakutin ka. Huwag ka na makinig ng mga balita kung matatakutin ka. Amen? Lagi mo maririnig, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng bagyo, matatakutin ka. Huwag ka nang makinig. Magbasa ka ng Biblia para hindi ka matakot. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kung matatakutin ka, huwag ka na manood ng news. Sinabi niyo ba sa katabi niyo? Kung matatakutin ka, huwag kang makinig ng mga negatibong balita. Amen po? Our first step to overcome fear, unang hakbang para mapagtagumpayan ang takot, is to recognize that any fear that paralyzes us and causes us not to live according to the will of God is not of God. Napaparalyze ka na. Ano yung paralyze? Hindi ka na makagalaw. Sa takot mo, namanhid na yung kamay mo, ayaw na maglaba, ayaw na maghugas ng plato. Hindi ka na makagalaw, na-paralyze ka na, natakot ka na. Dapat, ang gagawin mo para ma-overcome mo yan, isipin mo na lahat ng bagay na hindi ka makasusunod sa Diyos, hindi kalooban ng Diyos, hindi galing sa Diyos. Amen? Naku, hindi ako makapagtatapos mag-aral. Ang kabataan, minsan yun ang iniisip nyo, di ba? Kasi walang trabaho si Papa, walang trabaho si Mama, hindi ako makapagtatapos ng pag-aral. Bukas wala na, hindi na ako makapasok, wala akong baon. Di ba mapaparalyze ka na? Pag ganyan na ang naririnig mo, hindi ang galing sa Diyos. Amen? Any negative, nagde-negosyo ka ba? Sino negosyante dito? Nagbebenta ka. Ako po, saleswoman ako eh. Niluluto mo pa lang yung business mo, inahanda mo pa lang yung negosyo mo, sinasabi mo na, walang bibili sa akin. Wala nga bibili. Yun ang sinabi mo eh. Tama ba? May power yung dila. Dapat naghihiwa ka pa lang ng lulutuin mo, naghahanda ka pa lang ng produktong ibebenta mo. Declare blessing upon blessings. Amen? Sold out to. Lord, sold out to in Jesus' name. Sold out to in Jesus' name. Amen? Magpapadala ka, Lord, ng bibili nito. Amen? Pag tinakot ka na, hindi na galing yun sa Diyos. Ano nararamdaman mong fear ngayon? Hindi na ako mahal ng Diyos, nakalimutan na ako ng Diyos. Oh, hindi galing sa Diyos yan. Makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. Amen? Wag na wag niyong isipin, hindi kayo mahal ng Diyos. Amen po? Dahil pag naisip natin hindi tayo mahal ng Diyos, talagang wala na. Mapaparalyze ka na talaga. The Lord gives us great resources to overcome fear in our lives, which gives us hope. Napakaraming ginagawa ng Diyos pamamaraan para magkaroon tayo ng ma-overcome natin yung takot. At ang pumalit ay pag-asa. Hope. Alam niyo po ba na marami nagpapakamatay pag nawala ng pag-asa? Hello? Andyan po ba kayo? Kailangan yung pag-asa. Marami kang utang. Ang Diyos ang magbabayad niyan. Continue serving God. Alam ng Diyos yan. Lahat ng concern, lahat ng problema, alam ng Diyos. Nagkamali tayo, may consequences, pero ang Diyos nandyan pa rin, sasamahan tayo. Amen po? Nagkamali tayo, pero ang tatay natin sa langit, di tayo bibitawan. Kaya lang may suffering. May consequences, bunga ng ating pagkakamali. Amen po ba? Ano po ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7? Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng ano? Kapangyarihan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. Sino nagsasabing anak siya ng Diyos? Ako, anak ako ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo. Dahil anak ka ng Diyos, katulad ka ni Jesus Christ. Kung ano kapangyarihan ni Jesus, nagpagaling, naglayhan sa may sakit, gumaling, naglayhan sa naalihan ng bad spirit, nakalaya, pinag-pray.
Kung alam mo sa sarili mo, follower ka ni Jesus Christ, kung ano ang meron ang Panginoong Jesus, even sa pag-alis natin sa mundo ito, kung saan nakaupo si Jesus Christ, sa kanang trono ng Diyos, doon tayo nakahilera sa Kanya. Alam niyo ba yon? Dapat alam natin yun. Para walang takot, yung kapangyarihan nasa atin, we can declare, we can prophesy. Kung malapit na malapit talaga ikaw, yung relasyon mo sa Diyos, you can prophesy. Pwede mo sabihin sa anak mo, kaibigan mo, kung nararamdaman mo, ang Diyos nagsasalita sa iyo, anak, mag-aral kang mabuti, makapagtatapos ka ng pag-aaral. Pwede kang mag-declare. May power ang dila natin. Kaya huwag kang magsasalita ng hindi maganda at hindi pagpapala. Ikaw ang aani ng bunga ng lahat ng sinasabi natin hindi maganda. Amen po? Pag-ibig! God is love. Kaya sa loob ng tahanan, sa loob ng church, sa loob ng community, dapat nandun ang love. Amen? Lalo sa loob ng bahay. Pag wala na ang love, dahil God is love, nandun pa ba ang Diyos? Wala na. God is love. Kailangan nandiyan ang pag-ibig para manatili ang Diyos. Ay kung galit ka sa lahat ng tao, wala na ang Diyos, wala na. Kahit pag-asa, wala na. Puro takot na lang yan. Kailangan nandiyan ang pag-ibig. Pag wala na ang pag-ibig, mahirapan po tayo. Mapaparalyze talaga tayo. Fear. Takot ang iira. Next is, pagpipigil sa sarili. Pigilan mo ang sarili mo. Pag dinadala ka ng kaaway sa mga bagay na alam mong mali, kailangan ng self-control, kailangan ng panalangin. Amen po? Hindi galing sa Diyos ang takot. Para ma-solve mo yan, ma-overcome mo yan, sabihin mo sa sarili mo, ang takot na ito hindi galing sa Diyos. Kanino galing? Pag di galing sa Diyos, Satanas. Di ba? May tagasalita ako. Kay Satanas. Palakpakan natin ang Diyos. Number 3, meditate on the promises of your faithful God. I-meditate mo. Meditate means, tagalugin nyo. Pagnilay-nilayin. Pagpulay-pulayan. Hindi yung binasa mo lang, tapos na. Ibig sabihin ng i-meditate, talagang isik mo kung anong meaning at anong sinasabi ng Diyos. Pag nagbasa ka ng mga, nag-research ka, may sinasabing 3,000 ang promise ni Lord, may sinasabing 8,000 plus ang promise ni Lord, basta libo-libo! Sabi mo sa sarili mo, hindi kayang bilangin, hindi kayang sukatin ang taas, ang lalim, ang lawak ng pag-ibig at pangako ng Diyos sa akin. Pwede mo bang sabihin sa sarili mo yon? Hindi ako dapat magbukbok. Hindi ko dapat kaawaan ang sarili ko. Dahil ang Diyos hindi kayang sukatin ang pangako niya sa akin. Kung gaano siya karami, wag mo nang bilangin. Kasi countless and priceless ang pag-ibig ng Diyos dahil buhay niya ang binigay niya sa atin. Agree ba kayo? Pumalakpak po tayo kung nauunawaan po natin. God's promises to us are given throughout Scripture, inviting us to believe more deeply in who He is. Scripture, Word of God, andito yung promise. Pag uwi mo mamaya, baka inaalikabok siya, punasan mo. Baka hindi mo siya nabubuklat. Ang lungkot-lungkot ko, takot na takot ako, hirap na hirap ako sa buhay, katabi ko pa lang pala. Yung libo-libong pangako na dapat kong panghawakan para hindi ako magbukbok at magalit sa mundong ito na kinatitirhan ko. Hello, nandyan po ba tayo? Katabi mo nga, hindi mo naman binabasa. Amen? Gusto kang kausapin ng Diyos, ayaw mo naman makipag-usap. Galit ka, pati sa Diyos, ayaw mo makipag-usap. Supladang-suplada ka, pati ang Diyos sinusupladahan mo. Tama ba yon? No, amen! Be faithful to God. Be loving to God. Kaya umiyak po kanina yung ating mga kanta patungkol lahat sa pag-ibig sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Higit kanino man. Higit sa lahat ng bagay. Pakisabi po sa katabi nyo, mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos.
Mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Ulitin natin. Mahal ka ng Diyos. Baka nakakalimutan mo. Mahal ka ng Diyos. Amen? Huwag nating makalimutan na mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ini-invite ka na eh. Basahin mo ko. Basahin mo ko. Amen? Basahin mo ko. Para maniwala ka sa akin, basahin mo. His promises come from His character. Ano ba character ng Diyos? He is loving, He is good, He is holy, never changing, and so much more. Saan galing yung promise ni Lord? Mapagmahal siya, mabuti siyang Diyos, hindi siya nagbabago, at marami pa. Matapat. Hindi ka na nga matapat, ang Diyos matapat na rin. Amen po? Amen po ba? Pakiasikaso nga po sila kung ano kailangan nila. Hindi ka na matapat, ang Diyos na nanatiling matapat. Hindi ka mabuti, ang Diyos na nanatiling mabuti. Amen po? Karakter niya yun eh. Nature niya yun. Eh kanino ka pakakapit? Kanino ka pakakapit? Sa Diyos. Hindi doon sa taong mabait ngayon, bukas masungit. May kilala kayong ganon? Pag may monthly visitor, ang sungit. Di ba? Pag di nakapaligo, ang sungit. Lalo pag walang pera, ubod ng sungit. Amen? Di po ba? Kanino ka pa magtitiwala? Sa Diyos. Di po ba? Anak, someday, kapalitan mo si Pastora dito, ha? Palakpakan natin si Lord. Diba, anak? Amen. Kasi wala naman tayong dapat pagtiwalaan. Siya lang talaga. At sa totoo lang po, walang nangako na totoong tumupad ang Diyos. Tabi mo ba nanay mo? Ilang beses ka pinangakuan ng nanay mo? Huwag ka malikot ha, mag-ESN tayo. Nanay mo na yon. Oh, bagong ligo kayo, huwag kayo magdudumi. Sa anong araw, ganyan kami sa bahay, dami kong anak. Oh, huwag magdudumi, mag-ESM tayo. Hindi na sila naniniwala. Kasi alam nila, pang ano ko lang yun eh, para hindi sila magdumi. Pero ang Diyos, wala siyang isang pangako na hindi niya tinupad. Libo-libo yung pangako. Let's rejoice. Amen? Amen? Ano ba nagpapalungkot sa'yo? Yung bagay na hindi mo kontrolado, hayaan mo na ang Diyos. Kasi makapangyarihan siya eh. Nasa trono pa rin siya. Amen po ba? Amen po. Sabi po, hindi po na kami naka-attend sa seminar na to eh. Nagbibigay sa atin ng Meals and Values sa Manapa. Kahapon po ginanap. 3 Psalms a day. 3 daw po. Basahin mong awit. Keeps you closer to God. Saan matatagpuan yung awit? Baka pupunta ka kaya kay Ryan Kayabyab. Ang awit to nasa Biblia! Amen! Nakatingin kayo, saan kaya yung Psalm? Saan ba yun? Saan sinasabi ni Pastor ang 3 Psalms? Sali kayo sa tawag ng tanghalan? Pastor Fernan lang kayo nun. Hindi! Ang awit, ang salmo, nasa Bible. 3 awit daw isang araw ang basahin mo, mapapalapit ka sa Diyos. Amen? A proverb a day keeps the devil away. Imagine that. Isang kawikaan lang ang basahin mo, lalayas na ang demonyo. Ba't lagi may demonyo, pastora, dito sa amin? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Kung ano-ano binabasa mo. A Proverbs a day, keep the devil away. O pag may demonyo na, huwag ka na magsalita. Buksan mo na lang yung Biblia. Pwede ba yon? Pwede. Magbasa ka ng Bible at maniwala ka. Kung ano yung problema mo sa oras na yon, pagbukas mo ng Bible, sasagutin ka niya sa bubuksan mo. Bakit, pastora, ganon? All-knowing si God eh. Amen ba?
Ngayong oras na to, nakikita ng Diyos ang isip at puso natin. Nakikinig ka ba o hindi? Nagpapatuwid ka ba sa Diyos o hindi? Nanlalaban ka ba sa Diyos o hindi? Ngayong oras na to, nakasalang tayo doon sa machine. Parang naka-ultrasound. Nakikita ng Diyos kung ano tayo ngayon. Amen? Gusto mo bang maging matuwid ang buhay? Gusto mo ba na ang Diyos ang kumilos sa buhay mo? Pakontrol mo yan sa Diyos. Bahala ang Diyos yan. Basta ikaw, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka, mamamangha ka sa gagawin ng Diyos. He always fulfills His promises to us. Never once denying these promises for those who believe in Jesus. Lagi niyang pinupulfill, tinutupad yung pangako niya. Hindi siya tumatalikod kailanman sa pangako niya sa atin. Amen? Sino nakaranas na nun? Na sa panahon nung wala ka, ang Diyos nagpadala. Amen, di po ba? Walang-wala ka na. Parang wala na talaga. Pero ang Diyos kumikilos, gumagawa ng kaparaanan. Ang dami niyang resources, ang dami niyang pamamaraan, ang dami niyang kamay na pwedeng hipuin at gamitin to bless His children. Amen po? Sabi po ng aklat ng awit, 119, 148, hindi ako makatulog. Sino hindi makatulog dito? Magdamag na laging gising. At ang aking binubulay-bulay ang bigay mong aralin. Amen? Sino nakaranas na nakapikit ka pero you keep on praying, you keep on declaring. Pastora po, di po ako tatayo sa pulpit. Kahit nakahiga na ako, I keep on declaring. God, reveal your message. God, reveal your message. God, use me. Hindi ko alam, pero ikaw alam mo lahat. Kung ano yung kailangan ng mga tupa, kung ano yung kailangan marinig, kung ano makakapagpalakas. Lumalakas pa kayo? Sabi mo sa katabi mo, magpakalakas ka. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Ang Diyos lang ang tumutupad sa kanyang pangako. Awit 145:13. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan. Hindi mababago. Amen? Hindi mababago ang paghahari ng Diyos. Walang hanggan nga eh. Hindi kayang sukatin kung hanggang saan. Di ka bibiguin. Amen. Di ka bibiguin sa mga pangako. Pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito ay mabuting lahat. Roma 8:28. Pinaglalakit-lakit ng Diyos ang mga bagay-bagay para sa ikabubuti natin. Kahit pangit na yung nakikita mo, lahat yun ginagawa ng Diyos sa ikabubuti natin. Amen po? Amen? Nagsara yung negosyo mong isa, believe me, may bubuksan ng Diyos na bago. Amen? Amen? Nawala yung isa, believe me, may papalitan Diyos niya. Alam ng Diyos lahat yan. Amen? Lahat ng ginagawa niya para sa ikabubuti natin lahat. Conclusion na po tayo. The quote, let God, and let go and let God, instructs us to let go of the things in our lives that are out of our control. Meron ba kayong hawak ngayon na hindi nyo kontrolado? Bigay nyo na sa Lord. Amen? Bigay mo na kay God. Hayaan mo na ang Diyos ang humawak. It means not fighting in our own physical strength. Gawin mo mang araw ang gabi. Amen? Wala ka ng pahinga. 24 hours. Physical strength para habulin mo lahat yung gusto mong habulin. Hindi magaganap kung di kalooban ng Diyos. Instead, trusting and leaning into God's mind. Magtiwala ka at sumandal ka sa lakas ng Diyos. Amen? Hindi malakas yung katabi mo, kala mo lang malakas siya, malaki katawan. Hindi malakas siya. Isang problema lang, babagsak yan. Ang Diyos lang ang malakas. Ang Diyos lang ang makapangyarihan. Ang Diyos lang ang nakaupo sa kanyang trono. Amen? Amen. It's the type of surrender that invites God to do the work only a sovereign God can do. Pag nagtiwala ka sa Diyos, yun yung surrendering na ang Diyos lang ang talagang pwede mong suko mo siya. Talagang mararamdaman mo, kukunin niyan lahat ng kabigatan mo. Diyos lang. Yung sovereignty lang niya, may kaya niya.
We can be tired of constantly striving. Sino dito yung napapagod na? Sino napapagod na? Di ba yung constantly striving mo nakapagod? Without God, mapapagod ka talaga. Amen po? Sige ka na pag-strive sa sarili mo. Without God, mapapagod ka talaga. Amen po? Naintindihan po ba natin? We can be tired of constantly striving, feeling restless and exhausted. Restless, walang pahinga. Exhausted, pagod na pagod. Lahat yan mararamdaman mo. Kasi nga, nagpipilit kang magpursige sa sarili mong kaparaanan. We don't need to struggle. Pakinggan nyo mabuti. Tingin kayo sa akin. We don't need to struggle and force things to happen our own way. Hindahan niyo po ba yun? Huwag mong puwersahin. Do not force anything na kailangan ito mangyari. Ito gusto ko. Anak, magbago ka. Ito gusto ko. Mag-aral ka, mag-arkitekto ka, tapusin mo pag-aaral mo. Pag-uwi mo, maglaba ka, magluto ka, magsampay ka. Pwede ba yun? Do not force. Amen? Do not force. Hindi pwedeng makuha ang mga bagay-bagay sa puwersahan. Amen po? Nagawa niyo na ba yun sa buhay niyo? Talagang pinwersa niyo. Pinilit mo na ang bagay na gusto mo ay mangyari sa sarili mong pamamaraan. Pag ginawa mo yan, kahit sa ministry, gustong-gusto mo na yung ministry yon, hindi ka nakapaghintay, mabibigo ka pag pinwersa mo. Amen? Amen ba? May kausap pa ba ako? Pagyaman, pinupwersa mo ba? Huwag mong pwersahin. Mayaman ng Diyos. Kaya niyang i-open ang langit para ibuhos ang kayamanan na gusto mo. Diba? In the right time, in His time, God will make things happen. God will make things beautiful in His right time. Pwede niyo bang angkinin yun? Walang pwersahan. Alam niyo kung pwede lang, sabi ko nga nung panahon ako'y sobrang maghanap buhay, sabi siguro ng Diyos, kung kaya ko lang hawakan ang kahit isang buhok ng batang to para huminto, hahawakan ko eh. Kaso ako yung pwersadong yumaman eh. Kaya nasasabi ko sa inyo kasi karanasan ko eh. Pinwersa namin, pinilit namin yumaman, pero hindi talaga. Without God, walang pwersahang magaganap. Lahat yan magaganap according to the will of God. Kapasyahan niya ng Diyos. Nung pinaubaya ko sa Diyos, siya ang kumilos. Siya ang gumalaw. Relax lang ako. Ginawa ng Diyos ang tama at karapatan. Alam niyo po ba, no one can stop God's goodness and plan sa buhay natin. Naniniwala kayo? Kahit daang-daang demonyo, hindi niya kayang pigilan yung plano ng Diyos sa atin. Amen? The only thing we need is trust God. Surrender everything to Him. Nako po ba ninyo? Huwag puwersahin. Amen? Kaya napapagod tayo. Pinupuwersa natin. Let go and let God. Example na lang. Sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa lugar na to, magpapalain kita. Magkakaanak ang iyong kabiyak, si Sarah. Si Sarah na muwersa. Di ba? Abraham, di ako magkakaanak, baog ako. Sipingan mo yung alipin natin si Hagar. O di ba? Nagka-problema ba? Amen, nagka-problema. Eh pala, 25 years in the making, si Isaac. Amen? Pwede natin hintayin ng Diyos. Pastora, naiinip ako eh. Maglingkod ka sa Diyos para di ka mainip. Amen? Paglingkuran mo yung source ng pagpapala. Huwag kang humabol sa pagpapala. Ang habulin mo yung magbibigay ng pagpapala. Palakpakan po natin ang Diyos. Isaiah 45:6-7, ating closing verse. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig. Na makilala nila ako na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Amen?
Kapagpalain talaga tayo ng Diyos. Gagawin niya yan. Bakit? Hindi lang para i-bless tayo, ibigay ang gusto natin. Kundi para makilala siya at parangalan siya ng buong daigdig. Amen? Nakuha niyo po ba? Kaya pag nag-pray po tayo, sabihin natin, Lord, bless me for me to be a blessing to others. Amen? Kasi pag pinagpala ka na, nagagamit na ang buhay mo para pagpalain ng iba, God will be glorified. Amen? Amen? Mapaparangalan ng Diyos dahil sa iyo. Gusto mo ba yon? Kaya ka pinagpala ng Diyos para maparangalan siya sa buhay natin. Amen po ba? Kaya hindi mapipigilan ng Diyos para pagpalain tayo. Kilala niyo po yung kapatid ko nasa Dubai, di ba? Grabe ang pagpapala. Ayaw tumigil ng Diyos. Yung anak gumraduate cum laude. Yung isang anak nakapasa sa Dubai ng teacher license. Nag 60 years old siya, buong pamilya niya nandun ngayon sa Dubai, nagse-celebrate. Alam mo ba yun? Kapag ang Diyos gusto kang pagpalain, you cannot control God. Amen! Bubuksan niya ang langit, ibubuhos niya yan sa'yo. Kaya wag kang mainip. Wag mong pwersahin ng Diyos. Nakatakda sa Kanya. Amen po? Amen po. Kaya let go and let God. Amen? Ako, ang sabi po sa next, ako ang lumikha ng dilim. Ang Diyos ang lumikha ng dilim. Siya din ang lumikha ng liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Ako si Yahweh ang gumagawa ng lahat ng ito. Gusto mo ba ng ginhawa? Love God by obeying His word. Gusto mo ba ng kapahamakan? No, amen. Pero mararanasan mo yan kapag tumalikod ka sa Diyos. Pag tumalikod ka sa Diyos, mararanasan mo ang kapahamakan. Hindi ko kayo tinatakot. That is the reality. Sino man tatalikod sa Diyos, mapapahamak. Kaya nga ayaw niya mapahamak tayo, di ba? Pinadala niya si Jesus. Simple lang ang gagawin ng tao eh. Sampalatayanan si Jesus, tanggapin sa puso. Hindi na mapapahamak. Di po ba? John 3:16. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang God. To God be the glory. Tayo na po tayo lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. Awitin po natin yung first worship song. We declare revival in this place. We declare revival in this place. Ang lahat ng mga tuyo, babasain mo, Panginoon. Ang lahat ng nalalamig, pag-iinitin mo, Diyos. Walang lalabas sa templo mo, Panginoon, na hindi nag-iinit, na hindi nag-aapoy ang pag-ibig sa iyo. Oh, rabababashande, rabakaya, sikarabahaya. We cancel and we rebuke lahat ng negative na naririnig ng mga anak mo. God, i-cancel mo to sa iyong kapangyarihan. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, move. Move, move, Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, we ask the mighty moving of the Holy Spirit. Father God, in the name of Jesus, send your angels in this place. Surround us, Father God, with your angels, O God. Bawat isa, O Diyos, bawat isa, individually, makaranas kami, Panginoon, ng yakap mo, O Diyos. Durugin mo ang mga pusong matitigas, Panginoon. God, wasakin mo ang lahat ng kilos at galaw ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Yes, God. Deeper in love with you. Yes, Father God. Jesus, I want more of you. Ang sinasabi ng Holy Spirit, lumuhod kayo. Lumuhod kayo. Huwag niyong pigilan ang sarili niyo. If God is asking you to kneel down, kneel down before the Lord. Kneel down before the Lord.
closer God, to your kailangan ka namin, O Diyos, sa oras na ito. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, Pagalingin mo lahat ng may sakit, Panginoon. deeper in Ang lahat ng may love sakit ay with naramdaman, babaan mo na kagalingan in the name of Jesus. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, Yes, Lord God. closer to your heart. Tulungan mo kami maging malapit kami sa puso mo. Jesus, I'm in love Durugin mo lahat ng pagmamalaki, with Panginoon. you. The lust of the eyes, the lust of the Jesus, flesh, the I'm pride in of life. In the name of Jesus. with In the name of Jesus Christ, oh God. Hallelujah. Take me Hallelujah. deeper, Hallelujah, Lord God. deeper Hallelujah, Jesus. in love Hallelujah. with you. Amen, God. Amen, Lord God. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus, I want more Opo, of Panginoon. you. Tulungan mo pong yung mga anak, Jesus, Panginoon. I want more Tulungan mo kami, O God. of you. Tulungan mo kami, O Diyos. Makalaya kami sa lahat ng bagay na hindi mo gusto na pinamumuhay namin, Panginoon. Yes, God. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Gusto mo magpa-pray, you can come to the altar. Continue to sing a song, Holy Spirit. Jesus, I'm in love. Yes, Jesus. Hallelujah. God, chair, please. Father God. There's nothing like more. There's nothing ever come close. Nothing can compare. You're living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Lahat po ng usher, maaaring naglilingkod po tayo pero maraming bagay sa puso natin na hindi tayo sigurado sa Diyos. Sa ating paglilingkod, nandyan yung pag-aagam-agam, nandyan yung kalungkutan, nandyan yung mga bagay na hindi tayo completely nagre-rely, nagde-depend sa kapangyarihan ng Diyos.
Surrender. Surrender your life to God. Sige po, taas niyo yung kamay niyo sa Diyos. Sabihin niyo sa Kanya na, naglilingkod po ako ng tunay dahil mahal kita. Ikaw po ang rason bakit po ako naglilingkod. Tanggalin niyo po lahat ng sakit ng kalooban. Tanggalin niyo po lahat ng bagay na naririnig ko na hindi galing sa inyo. God, tulungan niyo po, O Diyos, ang bumubuo ng ushering, mana, and security ministry ng aming iglesia. Habang nabubuhay sila, Panginoon, maramdaman nila ang nananalaytay sa kanilang mga labi, sa kanilang isipan, sa buong pagkatao ikaw. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po silang tunay. In Jesus' name. God's anointing be upon you, Nanay. In Jesus' name. Father God, in the mighty name of Jesus. Anointing and power be upon you. In Jesus' name. Release your power. In Jesus' name. Hallelujah. Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Dumako naman po tayo sa pagkakaloob. Ang akin pong ibabahagi ay mula po sa Korinto, ikalawang Korinto, chapter 8, verse 12. Ang sabi po rito, sapagkat kung pusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Pinapahatid lamang ng ating Panginoong Diyos na maging masigasig po tayo na magbigay sa abot ng ating makakaya. Napakapalad nga po natin dahil yung pusang loob po. Pero naniniwala po ako na lahat naman po tayo may kakayahang magbigay. Kokopyahin ko rin po yung isang tumayo sa Green Forbes na sabi nga po, naniniwala ako na kahit 20 pesos meron po tayo sa bulsa ngayon. And hindi naman po tumitingin ang ating Panginoon Diyos sa halaga. Ang mahalaga po ay, yun nga po, bukal sa ating loob. At lagi po natin tatandaan na ang ating Panginoon Diyos ay mayaman. Subalit na karapat-dapat na ibalik po natin kung ano po yung para sa Kanya. Actually po, dito sa church natin, may mga pangangailangan po, hindi po ba, na talagang yung mga needs ng church, at ang pinakamahalaga po, yun pong pinagkakaloob natin ay nagagamit po sa pangangailangan ng mga kapatiran na kung makikita nyo lang yung sa Sitio Suha, masasabi niyo po talaga na mapalad po tayo kasi kung tayo po kumakain ng 3 beses isang araw, di ba? Minsan pa may mga midnight snack. Doon po, kung makikita nyo maliit na bata, naghahanap buhay na. Kaya yung pong kaloob ninyo, hindi po yung masasayang kasi napakalayo po nung nararating. So kaya wag po tayong maging tiklop palad. Ilahad po natin yan dahil naniniwala po ako na sa bawat kaloob na inyong ibibigay, ibabalik po yun ng ating Panginoon dahil ayaw po ng Diyos na may utang siya sa atin. Sige po, ako po'y mananalangin na. Yes, hallelujah, Jesus. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat po sa inyong hanggang pag-ibig. Hindi po namin mapapantayan ang inyong kabutihang loob. Subalit kami po ay nagpapakumbaba na ialay namin sa inyo ang bahagi ng inyong mga biyaya. Tanggapin niyo po ang aming handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa pagpapalaganap ng kaharian niyo sa lupang ito. Bless niyo rin po, Panginoon, ang maghahawak ng mga kaloob. Bless niyo po siya in all aspects of life. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name. Maari po na hindi tayo pinipilit ng Diyos na magbigay ng ating ikapu. Pero kung susundin po natin ang Malakay 3:10, na sinasabing ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu.
upang matugunan ang pangailangan ng aking templo. Subukan ninyong gawin ito, kundi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala. Sa ating po iglesia, ay never ibaba ang pagbibigay ng ikapu. Pero sobra po ako nabibless. Dahil yung mga nagbibigay ng ikapu sa ating church, mas lalong pinayayaman ng Diyos. Marami po tayong tithers na wala po dito sa loob ng church. Kaya sinasabi ko po ito sa inyo, na ang prayer ko po dito sa loob ng church natin, magmula ang ikapu na talagang tumutugon sa pangailangan ng ating church. Kung wala po yung mga tithers natin sa labas, alam po ng treasurer natin yan. Kahit po love gift ni Pastor Fernan na napakaliit, di natin kaya ibigay. Kuryente, upa dito, di natin maibibigay. Kaya, ganun na lamang po ang pananalangin ko na mabuksan ng isip. Kasi po, ito lang talaga iglesyang ito ang nakita ko na talagang hindi inuobligang mag-tithes. Di po ba? May narinig po ba kayo dito na ang pastora nyo nagsabing mag-tithes? Pero ang mga anak ko po sa laman, pinagtatights ko po sila. Talagang una ko sinasabi sa kanila, give your tithes. Gusto ko po ipatotoo sa iba na patotoo ko na si Bunso po, si Ezekiel, after 3 months ng work niya, na talagang ikapu niya, binigay niya ng buo. After 3 months, dinoble ng Diyos ang sweldo niya. Di po ba? Talagang sabi ko, bakit ginawa yun ng Diyos sa buhay ng anak ko? Kasi maaari, nag-tithe siya para sundin lang ako at saka ang mga kapatid niya. Pero sa puso niya, pinatunayan ng Diyos. Times 2 agad ang sweldo po niya. Kaya times 2 din ang ikapu niya. Amen po? I'm challenging you. Hindi kayo pinupuwersa, pero gusto nyo ba yumaman? Ibigay nyo, ikapu nyo sa templo ng Diyos. Yan ang sikreto. Palakpakan po natin ang kapatid. Sige po, tanggapin po natin ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo, elementong simbolo ng kanyang banal na dugo. Amen. Umawit po tayo sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo Yes, Lord. at ibahagi. Opo, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Ang tinapay ng Yes, God. Hallelujah. buhay. Hallelujah, Jesus. Kanin mo Hallelujah, Lord God. Hallelujah. makiisa. Opo, Panginoon. Yan ang katawan na bayubay. Yes, Lord. Hallelujah. Upang ikaw Hallelujah to the living God. ay mabuhay. Hallelujah, hallelujah to Yan Jesus of Nazareth. ang katawan. Yes, Father God. Yes, Lord God. Hallelujah. Upang iyong Amen, amen, amen. ang buhay Opo, na Panginoon. Napakabuti mo, O walang Diyos. hanggan. Yes, God. Hallelujah. Glory, glory to the living God. Hallelujah, Jesus. Ito araw ng bagong tipan. Inumin mo at Hallelujah. makibahagi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ito ang salo ng bagong tipan. Yes, Lord. Inumin mo at makiisa. Yan ang dugo dumana upang ikaw ay luminis. Yes, Lord. Hallelujah. Yan ang dugo ni Kristo Amen. Hallelujah. na para sa iyo. Yes, Father
Sa oras po ito, o meron po sa ating kalagitnaan na gustong muli manalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Itaas po natin ang ating kamay. Kung sa oras po ito, gusto mong muli ang buhay mo ihandog mo sa Diyos. At nais mong magbukas ng puso sa Diyos, sa Panginoong Jesus, tanggapin siya bilang Panginoon mo tagapagligtas. Sumabay ka sa simpleng panalangin. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, kinikilala ko na ako isang makasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko si Jesus na yung pinadala para maging Panginoon ko at maging tagapagligtas. Jesus, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita. At mula sa oras na ito, likhain mo ako na isang bagong nilalang. Wala na ang luma kong pagkatao. I am a new creation. In Jesus' name. Amen. Sabi po sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verses 23. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya'y pagkanulo, dumampot ng tinapay, nagpasalamat pinagpira-parisuto at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Itaas natin ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo. Father God, hawak po namin ang elementong ito na simbolo ng katawan ni Kristo Jesus. Na may kalakip na pangako. Dahil sa kanyang mga latay na tinamo sa krus ng Kalbaryo, anumang sakit at karamdamang meron kami ay pinagaling na kami. Right now, lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, maranasan po namin ang buhay na hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa tuwing kakainin namin ang elementong ito, inaalala po namin ang lahat ng sacrifices ninyo sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Sabay-sabay po natin kainin. Gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking tugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-aalala sa akin. Itaas po natin ang hawak nating elementong simbolo ng banal na dugo na Jesus. Ama naming Diyos, salamat po sa elementong ito na simbolo ng dugo na Jesus na pinagtibay ng bagong tipan. Na dahil sa dugo na natumigis, nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng aming mga kasalanan, hinugasan at nilinis na. Kami malinis na mula sa aming karumihan. Sa tuwing iinumin po namin to, inaalala po namin ang lahat ng ginawa ninyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa aming kaligtasan. Sabay-sabay po natin. Ama naming Diyos, salamat sa buhay ni Jesus na pinadala niyo bilang aming Mesaya, tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Sige po, dako po tayo sa victory songs. Victory songs. Are we blessed? Sige po, lahat ng pinagpala, sumayaw, mag-rejoice. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sumigaw! Biro lang po, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Sige nga po, ating selyohan ang pagpapalang ginawa ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen! Mahal na mahal! Dapat mas malakas ngayon ang mahal na mahal, ha? Hallelujah! Let's shout Hallelujah! victory! Mahal na mahal kita, Panginoon! Woo! Hallelujah! Mahal! Woo! Mahal na mahal kita, Panginoon.
Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. This time gusto marinig ng Diyos habang buhay. Kuya Harold, habang buhay. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Minsan pa habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang lahat na nagmamahal sa Diyos, sumigaw ng hallelujah! Praise the Lord! Amen! Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa tagumpay ng gawain namin, O God. Ang lahat na nagmamahal sa iyo, hindi nagmamadali sa oras para sa iyo. Ang lahat na nagmamahal sa iyo, hindi nagbibilang ng oras na binibigay sa iyo. Lahat kami, O Diyos, tulungan mo kami mamuhay sa mundong ito, Panginoon, habang kami may lakas. Purihin ka namin, sambahin ka namin, parangalan ka namin. Sambahin at parangalan ka ng buong mundo, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat sa iyong salita, O God. Dalangin po namin, Lord, na lagi namin pagkatiwala sa iyong lahat-lahat. I-surrender, isuko namin sa iyo ng buong buo, O Diyos, ang aming buhay, upang ikaw ay makakilos ng ayon sa iyong kapangyarihan at karangalan, Panginoon. Salamat sa buong isang linggo, Father God, na kayo pong muling magpapala sa aming lahat. Dinideklara namin muli, ikaw ang aming great provider in Jesus' name. At kayo pong magpapagaling ng lahat ng may sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, O God. Divine protection, divine provision, divine intervention, kine-claim namin sa oras na ito, ibababa niyo po sa amin. Father God, salamat po. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isang pag-ibig, kahabagan, kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isang kapayapaang hindi malirip at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you.
The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo tayo mapayapa. Ipalaganap natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa mundong ito. Salamat, O Ama. Salamat sa pinagkatiwala mong buhay sa amin. Gawin mo kaming mabuting katiwala ng lahat ng biyaya na binigay mo sa amin. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody shout, Amen! God bless you.